totoo po yan mga kachika, alam po namin na marami kayong hinihintay na kwento, mga balita tungkol sa pagpanaw po ng ating nag-iisang superstar. Pero ito po ang kwento nung talagang nahihirapan na si Guy sa kanyang paghinga. Lumapit po siya kay Tita Daisy Romualdez at kay Governor Chavit Singson. Si Governor Chavit Singson po, ayaw niya na ikwento ito. Siya po talaga yung unang-unang tumulong kay Miss Nora Aunor tungkol sa pagpasok sa ospital. Pero nakakagulat na dalawang tagahanga ang nagbabantay. At si John Rendez, labas-masok si John Rendez sa ospital. Veteranang kolonista na si Christopher Min nagulat sa natuklasang kwento kina Nora Aunor at Chavit Singson. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Hindi pa rin mawala-wala sa kwentuhan ang nakakagulat na balita sa biglaang pagpanaw ni superstar Nora Aunor na kung saan iba't iba at maraming naglabasan ng mga katanungan. Sa vlog nga ng veteranang kolumnista na si Christopher Min kamakailan ay isa ito sa kanilang mainit na talakayan na kung saan ibinahagi nila kung sino ang isa sa taong tumulong ni Nora Aunor habang ito ay nahirapan ng huminga at dinala sa pagamutan. At totoo po yan mga kachika, alam po namin na marami kayong hinihintay na kwento, mga balita tungkol sa pagpanaw po ng ating nag-iisang superstar, icon ng pelikulang Pilipino at telebisyon at national artist na si Miss Nora Aunor. Ito na nga po, nagluluksa po ang loob at labas ng larangan ng pelikula at telebisyon ang ating mga kababayan dahil sa pagpanaw ni Miss Nora Aunor. Para po sa iba, ito ay isang kagitla-gitlang balita. Hindi nila akalain na papanaw ang superstar. Ito po ay hindi nyo lang nalalaman kasi hindi po siya mahilig na mag-post ng anuman tungkol sa kanyang personal na buhay sa social media. Oo, kaya nabigla tayong lahat kasi walang pahimakas yung pagpasok niya sa ospital. Walang nakakaalam. Meron man siyang mga ka-text nung pumasok siya sa ospital pero ang bilin niya atin-atin na lang kasi mahirap nang mapagpistahan pa. Pero ito po ang kwento nung talagang nahihirapan na si Guy sa kanyang paghinga. Lumapit po siya kay Tita Daisy Romualdez at kay Governor Chavit Singson. Anong kwento, Wendell? Hindi ganito. Tumawag muna. Nag-text muna si Nora Aunor kay Mama Daisy. Sabi niya, tulungan mo naman ako, ilapit mo ako kay ano. Pero ayaw niya paalam yun dapat. Kay Governor Chavit. Yung nakalagay, Nora Villamayor. Di nagulat si Mama Daisy. Hindi yan kasi alam na Villamayor. Okay. Sino ba to? Di tumawag siya doon kay Governor. Sino ba to Nora Villamayor? Sabi niya, si Nora Aunor yan. Ay, ganun ba? Ay, si Nora Aunor ba yung mahal ko to? Si Nora Aunor. Teka, sige, tatawagan ko. Di tumawag siya kay Governor Chavit. Tapos sabi niya doon kay Governor Chavit na, pwede ba lumapit sa inyo si Ate Guy, si Nora Aunor? Kasi meron doon si meron lang kailangan. Meron doon si hilingin. Sabi niya, Governor Chavit, sige, halika. Sabi mo kaagad, papuntahin dito. Ura-urada dito na. So, nung magkita-kita, ang pakay ni Nora Aunor ay ang ibenta ang ilang ari-arian niya sa Iriga, yung mga lote. Inalok niya kay Governor Singson at tapos di sabi ni Governor Singson, sabi niya, ay Ate Guy, sorry pero hindi ako bumibili ng mga property, pero kung ano man yung maitulong ko, tutulungan kita. Ano ba talaga yung pakay mo? Kasi sabi ni Ate Guy, sabi niya kasi magpapagamot ako kasi sinabihan ako ng doktor na daw ako kasi meron daw para yung kanyang sa puso. Tapos sabi ni Governor Chavit, sabi niya, Daisy, ipasok mo na kagad dito sa hospital. Medical City. Sabihin mo sa akin, ako nang bahala sa lahat. Ang sabi niya, basta't sabihin nyo sa ospital,
ako na ang sasagot sa lahat. Si Governor Chavit Singson po, ayaw niya na ikwento ito. Pero dapat po nating ibigay ang kredito sa dapat na pagbigyan. Siya po talaga yung unang-unang tumulong kay Miss Nora Honor tungkol sa pagpasok sa ospital. So, pina-check na lahat. Executive check-up, laboratory, lahat. Hanggang sa, yun nga, nagpa-angiogram muna siya. Sa angiogram po ay lumabas 2 stents po ang barado sa kanyang mga ugat sa puso. Pag 2 stents po, ooperahan. Angioplasty. Ikinatakot niya yon pero kailangan pong gawin para hindi na po siya nahihirapan pa sa paghinga. Dahil matagal na panahon na po siyang nagiging dependent talaga sa oxygen. Hirap na hirap siya talaga sa paghinga. At nung nakaraan nga pong pagpapa-hospital niya, ilang buwan na nakararaan, pinigilan tayo ng ating source na na-ICU siya na ayaw pa sabi sa atin at sa ang ospital, di ba? Pero alam natin yon. Ganon po ang nangyari. Hindi po yan lumabas sa social media kahit sa mga babasahin. Ganon si Nora Honor. Kaya kinagulat po natin ang nangyari sa kanya. Nung inooperahan na po siya ng angioplasty, syempre marami tayong kaibigan na kausap doon sa mismong ospital. Nag-bleeding po siya kasi matagal na rin siyang may COPD. Sa lungs naman yon. Sa lungs naman. Kaya hirap na hirap siyang huminga. Yun ang totoo doon. Kaya pala may mga nakikita tayo, mga video niya, diba, na naka-wheelchair, tapos hinihingal. Tapos hinihingal siya. Kaya madali siya mapagod. Yun ang pala yun ang sinyalis na pala yun. Yun ang kailangan talaga na angioplasty. Ang kailangan niyang prosesong pagdaanan. At ganun nga po ang nangyari. Sa patuloy nga ng kwento ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min, na ayon na rin sa kanilang nakuhang source na di umano, ang nagbantay sa ospital ni Superstar Nora Honor ay ang mga masugid lamang na tagahanga nito. Para sa buong kwento, narito ating pakinggan ang video. Ayon sa aking source sa loob, 2 tagahanga niya ang naroon at nagbabantay sa kanya. Nagbabantay sa kanya talaga. Ito yung mga tagahanga na mula noon hanggang ngayon ay hindi bumitiw ng pag-idolo kay Nora Honor. Totoo yan, oo. Tapos, hindi ba, meron pa silang picture na magkahawak ng kamay. Tapos, ang sabi niya, ayoko, na hirap na ako. At sinabi niyo po sa akin na meron kayong gustong makita na ginawa ko naman, tinawagan ko sila. Ang mga anak, yun ang ibig sabihin. Pero nakakagulat 2 tagahanga ang nagbabantay. At si John Rendes, labas-masok si John Rendes sa ospital. Ayon sa mga nakausap ko talaga, mga doktor na at mga nurses, puring-puri nila si Nora Honor dahil yung po at opo, nandun pa rin. May kukuha ng dugo sa kanya, ng blood pressure niya. Hindi siya nakakalimot na magsabi ng thank you po. Maraming salamat po. Bawat kibot, talaga nagpapasalamat siya sa lahat. Kaya ang sabi nila, totoo pala na si Nora Honor pagkausap mo, nagpopo at opo. Laging may pasasalamat. Laging ganon. Diba? At nakilala naman talaga natin si Nora Honor. Kapag sa lahat na makakausap at interview niya, may po. Sabi ko nga pwede naman sabihin niya ng kahit sino, ng kahit sinong personalidad. Pero kung bakit parang damit na tinahi, dinisenyo para sa isang Nora Honor lang. Parang pag siya nagsabi ng po at opo, napakasinsero, no? Kakabit na kasi yan ang kanyang pananalita. Kaya ganon. Ayun. Tapos, doso sinagot na ni Governor Chavit. Meron pang ibang mga tumulong. Kaya ang tanong ngayon ng ating mga kababayan, ano ba ang nangyari kay Nora Honor? Bakit? Hindi kasi siya liquid Inaamin naman niya, wala siyang pera. Wala siyang milyon-milyon. Pero mamaya, pag-uusapan naman natin yung mga properties na naipundar niya habang siya ay kumikita. Hindi naman po na mayapa na naghihirap si Nora Honor. Yun ang gusto niyang ipaliwanag sa ating mga kababayan na huwag kayong maawa sa akin, lalo na mga Noranians. May natitira pa rin naman para sa akin. Naalagaan ko naman yung mga naipundar ko na ang nanay ko ang namahala at namili ng mga lupa. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!